Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sama-sama tayo magpuri at magpasalamat sa Diyos. Itaas natin ang ating mga intensyon at mga panalangin at upang tayong lahat ay maging karapat-dapat sa ating pagdiriwang, ating pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mga pangyarihan, ginawa mong musmong ang lalong marami pang Kristiyano mula sa dugong dumanak sa mga martir. Pagkaloob mong iyong pinagpupunlang simbahan ay masaganang mapaganihan mula sa dugong dumanak dito na galing kina San Carlos at mga kasama, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, dumating sa Cesarea si Haring Agripa at si Berenice upang bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na, sila noon inilahad ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo, wika niya, na ako'y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga punong saserdote at ng mga matatanda ng mga Hudyo at hinihinging parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sinumang nasasakdal nang hindi naman nagkakaharap ang magkabilang panig. At nagkakaroon ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili ang nasasakdal. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko sa hukuman ang taong iyon. Nang magkaharap-harap sila, siya naman hindi nila ipinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inaakala kong ipararatang nila. Ang pinagtatalunan lamang nila ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang taong ang pangalay, Jesus. Patay na ang taong ito. Ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya'y buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito. Kaya't
Tinanong ko siya kung ibig niya sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutol si Pablo at hiniling na ipabaya sa emperador ang pagpapasya sa kanyang usapin. Kaya't tinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy papurihan, purihin mo, kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin niyaong kanyang kabutihan. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya. Gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Ang poon nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan. Mula doon sa nilikhain maghaharing walang hanggan. O purihin ninyo siya, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at sa Kanya'y sumusunod. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Ang lahat po ay magsitayo. Kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad, at nang makain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Tugon niya. Sinabi sa kaniya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Ani Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat makaikatlo siyang tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kaniya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, nung kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayon mapaparangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Ang lahat po ay magsiupo.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Gayun din po sa mga nakikisa sa atin through live streaming, magandang umaga po. Iniibig mo ba ako? Wag na yung sasagutin. Ito ang tanong ni Pedro o ni Jesus kay Pedro matapos ang muling pagkabuhay ni Jesus nang siya ay nagpakita sa kaniyang mga alagad doon sa baybayin pagkatapos na ang mga alagad ay umuwi sa kanilang pangingisda na wala silang dala ni anuman. Andoon si Jesus at may nakahandang pagkain para sa kanila at tinanong ni Jesus si Pedro ng 3 beses, iniibig mo ba ako? Sabi po ng mga dalubhasa, ang pagkatanong na ito ay katumbas halos o kabaligtaran ng pagtatatwa ni Pedro kay Jesus ng 3 beses. Kung ating maalaala, nung si Jesus ay nililitis at si Pedro ay sumusunod sa kanya, may nakakita sa kanya at tinanong siya kung kilala niya ang Panginoon, pero sabi niya, hindi ko kilala ang taong iyan. Ngayon, after ng pagkabuhay ni Jesus, matapos ang kanyang pagkatatwa, tinatanong muli siya ni Jesus. Hindi para ipahiya si Pedro, hindi para ipamukha kay Pedro ang kanyang ginawang pagkatatwa, kung hindi mayroong 2 dahilan na magandang tingnan po natin mamaya. Pero bago yun, ano yung sinasabi ni Jesus na higit sa mga ito? Kaya ang tanong ni Jesus kay Pedro, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Ano kaya yung mga ito na dapat higitan ni Pedro? May 2 bagay, sabi po ng mga dalubhasa. Una, dahil sila ay galing sa pangingisda, gustong ipaalaala ni Jesus na ang pagsunod sa Kanya ay higit sa mga pinapahalagahan sa buhay, higit sa kanilang hanap buhay, higit sa kanilang pinagkakakitaan, higit sa kanilang pinagkakaabalahan. Kaya ang tanong ni Jesus kay Pedro, iniibig mo ba ako kaysa mga ito? Iniibig mo ba ako kaysa sa iyong mga pinapahalagahan? Iniibig mo ba ako kaysa sa iyong mga hanap buhay at nagbibigay ng buhay sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan? Umaaring yung pangalawa, maaari daw ang tinutukoy ni Jesus sa mga salitang mga ito ay sa kanyang mga kasamang alagad. Kaysa sa mga alagad, iniibig ba ni Pedro ang Panginoon? Sapagat umaalaala po natin nung si Jesus ay dinakip, may mga alagad na nagtakbuhan, may mga alagad na nangawala, si Juan lamang ang nanatili doon sa paanan ng krus. At gusto ni Jesus na makasiguro, higit pa ba sa mga pag-ibig na ipinahayag ng mga ito, ang pag-ibig ni Pedro, na minsan na ipinahayag ni Pedro at sabi niya, hindi kita iiwan, pero iniwanan din niya ang Panginoon. Isang paalaala na ang pag-ibig ay hindi iiwanan ang minamahal. Ang pag-ibig ay ang paninindigan para sa minamahal. Kaya 2 po ang paalaala agad ng Panginoon kay Pedro. Ang pag-ibig sa Kanya ay higit sa mga pinagkakaabalahan sa buhay. Ang pag-ibig sa Kanya ay pagiging tapat hanggang sa kahuli-hulihan. At yung sinasabi ni Jesus kay Pedro na pakanin mo ang aking mga tupa, alagaan mo ang aking mga tupa, ay nagpapaalaala din ng 2 bagay. Una, ang pagsunod sa Panginoon, ang pag-ibig sa Diyos ay may kasamang responsibilidad. Hindi basta sinasabi ang pag-ibig. Sa panahong ito, gamit na gamit ang salitang pag-ibig, lalo na po sa social media, na sasabihin, nagpangita lamang sa Facebook, nagka-chat lamang, sasabihin agad iniibig. Pero ang pag-ibig ay hindi po basta sinasabi,
Ang pag-ibig ay may kasamang responsibilidad. Kaya nga sa buhay may asawa, yun ang dapat maging malinaw sa pagpasok nila sa buhay pag-aasawa. Ang pag-ibig ay hindi lang paghanga, ang pag-ibig ay hindi lang salita. Ang pag-ibig ay may kasamang pananagutan. At ito ang buhay natin sa pagsunod sa Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi lahat ng nagsasabing Panginoon, Panginoon ay makapapasok sa kaharian ng Diyos. O hindi ang sino mang nagsasabuhay ng salita ng Diyos na may kasamang pananagutan, yun ang makakasama sa kanyang kaharian. Kaya po hindi pwedeng panlabas lang ang pagsunod sa Panginoon. Hindi lamang basta nasimba, hindi lamang basta nagdadasal, hindi lamang basta nagdidibusyon, kung hindi lalo't higit ipinapakita sa pagiging mapanagutan sa mga biyaya na ibinibigay ng Diyos, kung paano ka nagsisikap na maging mabuting tao at maging mabuting Kristiyano. Pangalawa, nahamon ni Jesus sa pag-ibig sa Kanya. Ang pag-ibig kay Jesus ay may kasamang krus, may kasamang sakripisyo. Sabi ni Jesus kay Pedro, nung ikaw ay bata pa, nagagawa mo ang lahat. Pag ika'y matanda na, iba na ang magbibihi sa iyo, iba na ang mag-aalaga at magdadala sa iyo. Ito po'y magandang palaala sa mga senior citizens. Sa inyong pagtanda, mararamdaman po ninyo yan. Aayaw mong puntahan ng isang bagay, doon ka dadalhin ng iyong mga anak. Aayaw mo ng isang bagay, pero nang ipagpipilitan sa iyo. Simple lang ang sabi ni Jesus, ang pagsunod sa Diyos ay pagsasakripisyo. Pag ikay nagsasakripisyo, hindi lang sarili ang iisipin. Pag ikay nagsasakripisyo, hindi lang yung gusto mo ang iyong gagawin. Kung hindi ang gusto ng Diyos ang iyong gagawin. Kaya dalawang bagay, ang paalaala po ng Panginoon, kung ikay tunay na nagmamahal sa Kanya at sinasabi mong iniibig mo siya, sasamahan mo ng pananagutan, sasamahan mo ng responsibilidad. Kung sinasabi mong iniibig mo ang Diyos, dapat handa kang magsakripisyo. Kung hindi buhay ang dalawang ito sa iyong buhay, na walang responsibilidad, walang sakripisyo, ang iyong ginagawa, pakitang tao. At yun ang aayaw ni Jesus, na ang pagsunod natin sa Kanya ay katulad ng mga eskriba at pariseyo na pakitang tao, paimbabaw lamang. Ang tunay na panawagan ni Jesus sa pag-ibig sa Kanya, at ito ang palaalan niya kay Pedro at sa bawat isa sa atin, kapag binamahal natin ang Diyos, kapag binamahal natin si Jesus, handa kang maging responsable, handa kang magsakripisyo, alang-alang sa pag-ibig sa Kanya. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, bunga ng pagkaunawang isidugo tayo sa misyong katulad ng kay Pedro, hilingin natin sa Diyos Ama na palakasin ang ating pananampalataya. Ang tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at lahat ng may katungkulan sa simbahan, naway gabayan ng banal na Espiritu, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mag-asawa, naway magkaroon ng matalas na pakiramdam sa pangangailangan ng bawat isa at maging maligaya sa kanilang pagsasama, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga makasalanan, naway makatagpo ng pag-asa at lakas ng loob sa pagpapatawad ng Panginoon kay San Pedro, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at nababagabag, naway makaranas ng presensya ng Panginoon sa gitna ng kanilang mga pagdurusa at paghihirap, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makatanggap ng liwanag, kaligayahan at kapanatagan.
Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, isinugo mo ang iyong anak upang iligtas ang mundo sa pamamagitan ng gawain ng iyong simbahan. Palakasin nawa ang aming loob ng halimbawa ni San Pedro upang magsikap kami para sa paglaganap ng iyong kaharian sa lupa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para po sa may mga sobre o anumang pang-alay, maaari na po kayong humanay sa gitna. Iwanan ko ang kailangan, sapat na ito. O Diyos, o Panginoon, lahat na'y biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ang lahat po ay magsitayo. Malangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ng mga alay, ay nagsusumamo na maganap nawa namin ang paglilingkod na ito. Katulad ng mga martir na ginawaran mo ng kakayanan, na mamatay kaysa ikaw ay taligdan. Kami naway makapaghandog ng may kalubang nakatalaga sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ang maraming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan sa Karusluwang at mga kasama ay parangalan. Sila'y kapanalig namin paninindigan, ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay. Sabagat minarapat mong kanilang matularan ng iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak at dugo ng mamartir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon ng banal ng mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ng kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin, kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Melrey na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawan at paginabatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol ni San Fernando at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Ang lahat po ay magsitayo. Bilang nagkakaisang mga anak ng Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama. Pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng papahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, salamin mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Kapayapaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito si Kristo ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na namin ang banal na paikinabang sa pagunita sa mga martir na hindi naigupo ng kamatayan. Kami nagsusumamo na ang nagdulot sa kanila na paninindigang magtiis ay magbigay dinawa sa amin ng pananampalataya at pag-ibig sa gitna ng mga dapat pagtiisan dito sa daigdig. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumandali po ang magsiupo ang lahat. Inaanyayahan po sa unahan na nagdiriwang ng kanilang karawan, anibersaryo ng kasal sa simbahan, tutungo sa ibang bansa at kukuha ng pagsusulit. Gayon din po ang mga magpapabasbas ng religious articles, mangyaring pumunta na rin po sa unahan. Salamat po. Ama naming pagmahal, sa iyo nagbumula ang lahat ng mabubuting bagay. Hinihiling namin, basbasan mo ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kaarawan, anibersaryo ng kasal, sa iba't ibang pangailangan at pagdiriwang, makalooban sila mas mahaba, makahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos sa hanap buhay, kaligtasan sa anumang kapahamakan. Basbasan mo rin ang kalanggaway at adikain upang ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kalangangkan at mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, patagin mo sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa, pag-alabin sa pag-ibig. Iling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Naway gawaran din ng Diyos ang pagpapala ang mga kasangkapan sa panalangin upang ang mga ito'y maging gabay sa pagtahak sa kabanalan at paghangad ng buhay sa kalangitan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin yung mga nagdiriwang ng kanilang karawan at anibersaryo ng kanilang kasal. Magsitayo na po ang lahat. Pagkatapos po ng ating pagdiriwang, ating isasagawa ang pagkatanod sa Santissimo Sacramento. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.